Kung mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Nagpapatuloy ang ating pagninilay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At alam natin na yung Ebanghelyo ayon kay San Mateo ay mayroong 5 bahagi. Ano yung 5 bahagi ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo? Una, ipinapaliwanag sa atin kung sino yung mga mapapalad. Pangalawa, ipinapahayag sa atin paano nga ba tayo magiging disipulo ng ating Panginoon. Pangatlo, ipinapahayag yung mga talinghaga. Pang-apat, ipinapahayag paano ba tayo mabubuhay bilang isang komunidad. At yung panglima ay ipinapahayag yung mga bagay na magaganap sa katapusan. Nasaan na tayo sa bahaging iyon ng paglalakbay natin sa pagninilay natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nandoon na po tayo sa pang-apat, kung saan ipinapahayag sa atin paano ba tayo mabubuhay bilang isang komunidad. Sino ang dapat nating tawagan? Kanino tayo dapat mag-focus ng ating atensyon? Nung isang linggo, narinig natin yung kwento kung paano si Jesus nandoon sa burol at nakikita niya yung kanyang mga alagad, sinasalpok ng malakas na alon yung kanilang bangka. At dali-dali pumunta doon si Jesus upang iligtas sila. Subalit na pagkamalan siyang multo. At narinig natin yung kwento ni Pedro na gusto niyang pumunta kay Jesus at lumakad din doon sa ibabaw ng tubig. At pinapunta siya doon ni Jesus. Subalit nang makita ni Pedro yung malakas na alon, yung malakas na hangin, nandoon na nagsimula siyang lumubog. Ano ang sabi niya? Tulungan mo ako, Panginoon. At sinagip siya kaagad ni Jesus. Subalit sabi ni Jesus kay Pedro, napakaliit ng iyong pananalig. Napakaliit ng iyong pananalig. Ngayong araw na ito, narinig naman natin yung kwento ng isang kanineyang babae, isang tagalabas, outsider. No, yung mga Hudyo, meron silang mentality na exclusive, tayo-tayo lang. Yung mga tagalabas, hindi yan kasali, hindi yan kasama. Subalit, dahil alam ng babaeng ito na si Jesus ang tanging makakapagligtas dun sa kanyang anak, lumapit siya, humingi ng tulong, at nandoon na hindi siya binigo. At sa kahulihan, nasabi ni Jesus dun sa babae, napakalaki ng iyong pananalig. Napakalaki ng iyong pananalig. Kung nung isang linggo, narinig natin sinasabihan si Pedro, napakaliit ng iyong pananalig, ngayon linggong ito, sinasabihan yung babaeng outsider, tagalabas, hindi kabilang sa bayan ng Diyos, sa bayan ng Israel, napakalaki ng iyong pananalig. Mga kapatid, paano ba tayo magkakaroon ng malaking pananalig? Kayo ba? Meron ba kayong malaking pananalig? We always say, Lord, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. We want a faith that is strong enough when problems come, when prayers seem unanswered, and when life does not happen according to our plan. Sinasabi natin, Lord, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. But today, yung babaeng bida sa ating ebanghelyo ngayon, sinabihan ni Jesus, malaki ang kanyang pananalig. Yung malaking pananalig, mga kapatid, hindi ibig sabihin ay refusing to give up on God even in the middle of our problems. And from her, we learn 3 simple thoughts. 3 bagay ang pagninilayan natin ngayong umaga. Lumapit, mangulit, magtiwala. Lumapit, mangulit, magtiwala. 3 bagay ang pagninilayan natin ngayong umaga. Una, lumapit kay Jesus. You know, the woman had a serious problem. Meron siyang napakalaking problema. Yung problema niya, yung kanyang anak ay may karamdaman. You know, as a mother, perhaps she had already tried everything. Sinubukan na niya lahat ng mga bagay. But when she heard about Jesus, she came to him and said, Lord, Son of David, have pity on me. Di ba mga kapatid, ganito din naman tayo, no? When sometimes, kung may nangyari sa atin, halimbawa, hindi natin inaasahan,
When something happens in our life, may problema sa pamilya, may sakit, may problema sa trabaho, may desisyon na hindi natin alam kung tama ba o mali. Sometimes, we try everything first. We ask people, we search for solutions, we worry, we overthink. At kapag wala na tayong magawa, saka lang natin sasabihin, Lord, suko na ako. Ikaw na ang bahala. Pero dapat ganun ba? But faith tells us, Jesus should not be our last option. Jesus should be our first destination. You know, when life becomes difficult, do not move away from God. Move closer to Him. Kapag mabigat, lumapit. Kapag nasasaktan, lumapit tayo kay Jesus. Kapag hindi mo na maintindihan ang lahat, lumapit tayo kay Jesus. You don't have to fix everything before coming to Jesus. Come to Jesus as you are. Dalhin mo sa Kanya ang problema mo, dalhin mo sa Kanya ang takot mo, dalhin mo sa Kanya ang pamilya mo, pati yung mga tanong mo sa buhay, dalhin mo sa Kanya. Lumapit kay Jesus. Yun po yung unang ginawa ng babae. Pangalawa, nangulit siya kay Jesus. Ito yung nakakatuwa doon sa babaeng ito, no? Makulit yung babaeng Cananea. She cried out to Jesus, but the gospel tells us that Jesus did not answer her at first. Tila baga hindi siya pinapansin ni Jesus. Sabi siya ng sabi, sigaw siya ng sigaw, hingi siya ng hingi ng tulong, pero parang hindi siya pinaparinggan. Imagine that, ano? You are already desperate, you pray, you cry, and there seems to be no answer. Walang sagot na dumadating. Kayo ba naranasan nyo na ba yon? Yung dasal tayo ng dasal, pero parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Lord, matagal ko na itong ipinagdadasal. Lord, ilang beses ko na itong inihiling sa'yo. Lord, bakit parang tahimik ka ata? But the woman did not leave. Hindi siya nagtampo. Hindi siya sumuko. She stayed. She continued asking. And finally, she said, perhaps one of the most shortest and most beautiful prayers in the gospel. Ano yon? Lord, help me. Lord, help me. Diba yun din naman ang dasal ni Pedro nung isang linggo, nung habang siya ay lumulubog na at hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin, ito rin ang kanyang dasal. Lord, help me. Sometimes, that is enough. Kapag wala ka nang masabi sa panalangin, Lord, help me. Kapag pagod ka na, Lord, help me. Kapag hindi mo na alam yung gagawin mo, Lord, help me. Mga kapatid, huwag tayong mahiyang mangulit sa Diyos. Persistent prayer is not a lack of faith. Sometimes persistent prayer is the greatest expression of our faith. Because every time you pray again and again, you are saying, Lord, I still believe in you. Remember, the silence of God does not mean the absence of God. Minsan tahimik lang ang Diyos, but He is working. Minsan delayed ang sagot ng Diyos, but God is forming us while we wait. We want an immediate answer, but God perhaps wants first to deepen our faith. Kapag makulit tayo, keep praying, keep asking, keep knocking. Yun po yung pangalawa. And finally, magtiwala kay Jesus. Despite everything, the woman trusted Jesus. Kahit parang nire-reject na siya, kahit na parang hindi na siya pinapansin, she remained. Kahit hindi niya agad nakukuha yung gusto niya, she believed that there was still mercy in Jesus. And finally, Jesus told her, "O woman, great is your faith." O woman, great is your faith. What a beautiful compliment from Jesus. Hindi sinabi ni Jesus, great is your intelligence.
Hindi sinabi ni Jesus, great is your position. Hindi sinabi ni Jesus, great is your wealth. Jesus said, great is your faith. And perhaps this is something we should ask ourselves today. If Jesus looks at my life today, can He also say, great is your faith? Kung minsan pinagmamalaki natin yung mga bagay na meron tayo, kapangyarihan, posisyon, kayamanan, pero ngayon sinasabi ni Jesus, dapat ang tingnan natin ay ang ating pananampalataya. Madaling manampalataya kapag okay ang lahat. Madaling magpasalamat kapag answered prayer ang lahat. Madaling sabihin, God is good kapag maganda ang nangyayari. But can we still say God is good when life is difficult? Can we still pray when there is no answer? That is where faith becomes bigger. Sometimes we pray, Lord, change my situation. But perhaps God is saying, before I change the situation, allow me first to change you. Because sometimes the problem we are asking God to remove becomes the very instrument God uses to make us stronger, humbler, more prayerful, and more trusting. So today, my dear friends, let us remember these three simple words: lumapit, mangulit, magtiwala. And hopefully, after all the struggles, waiting, and prayers of our life, Jesus may also look at us and say, great is your faith. Kaya anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, lumapit, mangulit, magtiwala. Amen.